Good morning guys, good morning everyone. Auntie Bebet, bet na bet, maagang nagising guys. May gagawin tayong importante today. Kailangan ko ma-renew yung ORCR ng sasakyan ko guys kasi pa-expired na siya next week. So mas maaga, mas maganda para maka-avoid tayo ng violations at saka penalty. At the same time, malaman natin guys kung ano yung mga kailangan natin gawin para pumasa ulit siya guys sa renewal. So, kailangan natin i-check yung loob ng sasakyan, tsaka labas ng sasakyan, lilinisan natin. Kailangan natin i-check yung makina ng sasakyan. Kung kulang yung langis, dadagdagan natin. So, hindi lahat ng mga babae guys marunong mag-check ng sasakyan. Especially sa mga nakakaangat-angat sa buhay, dadalhin lang nila yan sa talyer at, diba, papacheck lang nila yun guys. Pero bilang responsableng tao, at responsableng gumagamit ng sasakyan, dapat marunong ka kahit pa paano mag-check ng sasakyan mo. Kasi guys, ikaw din naman ang gumagamit at the same time, para din naman sa safety mo. So well, natutunan ko to sa mga taong nagturo sa akin. Thank you! Especially sa mga mahal ko sa buhay, nagturo sa akin, sa mga malalapit kong mga kaibigan, tinuruan din nila ako. So natuto ako mag-drive guys, less than 1 year pa lang. Pero thankful ako guys at marami akong natututunan sa buhay-buhay. Syempre, kung gugustuhin natin guys na matuto talaga tayo. So anyway guys, hindi lahat ng babae marunong tumingin ng makina ng sasakyan. So dito kasi sa amin guys, kailangan marunong kang tumingin ng sasakyan mo. Lalo na yung sasakyan mo hindi bago. So, kailangan marunong kang tumingin nun para iwas disgrasya at the same time safety. Tsaka, pag naaberya ka, alam mo yung gagawin mo guys, diba? So, lahat ng babae, hindi ko naman nila lahat, pero mostly siguro, mostly ng mga babae, hindi alam kung paano tumingin ng sasakyan. So, sa mga gusto lang sigurong malaman, or gusto lang sigurong makaalam kung paano gawin, well, inaalam nila, pero pag ayaw nila, hindi din na. Pero mas maganda talaga guys na may knowledge kayo paano tumingin ng sasakyan. So anyway guys, bago natin gawin yon, magbibihis muna ako. Well anyway guys, mas maganda din may knowledge ka pala sa sasakyan kasi one time nangyari sa akin, hindi ko naman pala ina-expect na pag nagre-rent a car ka pala, akala ko naman intact na yung sasakyan, or let's say na-check na nila yung sasakyan, gagamitin mo na lang. Well, hindi pala ganun guys. Ang mangyayari pala, ikaw pa rin pala mag-check ng sasakyan. Let's say, kung automatic yung sasakyan mo, tsaka yung gulong, kulang ng hangin, kung wala kang knowledge kung ano yung nagsisensor dyan sa board mo, or sa engine mo, or sa monitor mo, ano bang tawag dyan, hindi mo alam guys kung ano yung gagawin mo. So mas maganda talaga may knowledge ka kung anong gagawin mo sa sasakyan mo, 'di ba? Kasi guys, pag automatic yung sasakyan mo, napaka-sensitive yun guys, lalo na pag kulang sa hangin yung gulong. So one time nag-rent a car ako guys na hindi kulang pala hangin ng gulong, tapos yung makina pala, yung langis pala guys, parang hindi pa na-check. So, thankful ako guys na marunong akong tumingin, marunong akong magtansya kung ano yung problema. Well, thankful din na may malapit din na talyer at gasolinahan sa pinuntahan namin, which is 2 hours driving. So, yun nga guys. Isa din sa magandang knowledge yan na matutunan yung kaalaman sa sasakyan kahit papano, kahit basic lang guys, 'di ba? Anyway, salamat guys. Mamaya guys, papakita ko sa inyo kung anong gagawin ko sa sasakyan. Sana po pasa siya guys. At sana makamarinyo ko pa siya guys nang hindi ako gumagastos ng 1,000 ng 10,000 pala guys. So, magdilang anghel, sana pumasa siya guys. See you! Ayun guys, nakapag bihis na ako. So, pupunta na natin yung sasakyan ko guys. Titignan natin muna kung ano yung gagawin natin unang-una. Ayan guys. So, unang-una titignan muna natin guys yung loob. So, medyo madumi guys. Papalinis natin.
And bubuksan natin yung makina guys. Kasi kailangan natin i-check yung oil. So, medyo madumi. So, kailangan natin i-check yung loob ng makina guys. So, kailangan natin buksan muna. Medyo mainit guys. Kailangan natin buksan yung makina nito. So, kailangan natin tignan kung ano yung gagawin natin. Baka kulang ng oil. So, kailangan nating dagdagan. So guys, bago natin bubuksan yung makina ng sasakyan natin, kailangan nakarest yung sasakyan para hindi umalog-alog yung oil sa loob, at saka para makita natin kung insakto yung sukat ng oil sa loob, kung kailangan ba natin dagdagan o hindi. So kailangan na natin buksan yung makina guys para makita na natin. So, ito dito yung binubuksan guys. So, pipihitin natin yan. Tapos, titignan natin doon. Yan. So, may binubuksan dito na maliit, guys. Kakapain mo lang yan. Yan yung maliit na yan, guys. Para mabuksan siya. So, bubuksan na natin siya, guys. Iaangat lang siya natin para matignan natin kung ano yung kailangan natin dagdagan mamaya. So actually may stand din dito guys, pero hindi ko na makita kung nasaan yung temporary. Kailangan natin ayan guys. So titignan muna natin kung alin yung una natin titignan. So kailangan ito, very basic guys, very basic. Ito, tsaka yung oil ng makina, tsaka yung coolant. Yan lang laging sine-check ko guys, which is yan lang tinuro ng kapatid ko sa akin na medyo importante. So yung tubig ng wiper, ito yung tubig ng wiper guys. So kailangan natin konting dagdagan to guys. Tsaka yung oil, check na natin guys. So may dala ako dito tissue guys. So check na natin yung oil. Hugutin lang natin to guys, yung yellow na to. Ayan guys, hugutin lang natin yan ng dahan-dahan. Tapos punasan natin guys. Punasan muna natin guys para makita natin kung okay pa ba yung langis. Hindi. So babalik natin doon. Tignan natin. Okay pa naman siya guys. Dapat nandyan siya sa guhit. Yung guhit na yan guys. So okay yung langis natin. Okay pa yung langis natin. So ang susunod naman guys, at titignan natin ay yung coolant natin. So guys, ito yung coolant natin. Dapat yung coolant natin nakapantay yung tubig dito. Yung makikita mo guys. Dapat yung coolant, ito yung level ng tubig guys. So kailangan nakapantay dyan. So pag bubuksan to guys, ipupush mo lang siya, tapos ito-twist mo lang siya. So ganun. Pero okay pa naman yung coolant natin guys. So ready to go na tayo. Ang isa na lang na dadagdagan natin ay ito yung tubig ng wiper natin. So ayun na guys, nadagdagan na natin yung tubig ng ating wiper. And okay na guys. Pwede na natin siyang isara at paanda rin. So na-check na natin siya guys. Okay naman yung makina niya at saka yung coolant niya. Pati yung tubig ng wiper na dagdagan na natin. So sasarado na natin siya guys. And then paanda rin natin siya ng kahit 5 minutes. So konting bagsak pag sinarado natin guys, para siguradong masarado talaga siya guys. So ganun yun guys. So sa sasakyan guys, lagi ako ditong may tubig sa likod. Tsaka may extra battery kasi guys, para pag walang tubig yung wiper natin, may tubig tayo. And then yung mga paraphernalia guys na kailangan natin. So ito yung mga extra na nilalagay natin na oil tsaka coolant. Nandyan din guys, nakalagay lang dyan para just in case na
kailangan natin malagay natin. So pwede na tayo guys umalis. Andarin lang natin. So sobrang init guys. So papaandarin lang natin ito mga 3 to 5 minutes. Then pwede na tayong umalis. Maganda mag-check guys yung oil bago umandar yung sasakyan para hindi maalog yung makina at saka pantay pag chinek mo. So yan guys, see you later guys. Pupunta tayo ng car wash kasi papalinisan natin yung sasakyan. So ngayon guys, nandito na ako ngayon sa service car center. Pinapalinis ko na yung sasakyan ko. Nililinis na nila dito. Mabait nila dito guys. So mamaya guys, sana pumasa tong sasakyan ko sa renewal ng ORCR. So yan guys, nililinisan na ni Kuya guys ang ating sasakyan. Ayan. Kuya, linisan mo na maigi yan ha. So yay! Thankful guys! Pumasa ako sa exam ko today guys. So yan, pauwi na ako guys, and I'm so very happy guys na pumasa. Another year of renewal guys. So medyo kanina kinakabahan ako guys sa inspection kasi medyo mahigpit talaga sila guys sa inspection pagdating sa sasakyan. So and guys, pauwi na ako guys. Yeah, tomorrow is another day guys. So I'm so happy guys. So happy guys today guys kasi pumasa tayo guys sa renewal ng ating ORCR guys. So napakasaya ko ngayon today guys kasi after all na preparation natin guys sa ating renewal ng ORCR guys, nakapasa talaga tayo. So this is not easy but it's okay guys, and we try our best, diba? So ang sarap sa pakiramdam guys na nakapasa tayo today guys, and syempre guys dahil na rin sa lakas ng loob at well, I do the basic guys na